Papuri po sa ating nag-iisang Diyos. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli niloob niyo po na tayo ay magkatipon-tipon at patuloy ang mapag-aralan po ang kanyang mga salita at sa ating pag po ng kanyang mga salita ay lalo po tayong maging mapagmahal sa ating Panginoon at patuloy ang maging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama, patuloyan po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa lahat po ng mga ginagawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po na ginising mo po kami sa araw na ito mula po sa magdamag na pagtulog. Maraming maraming salamat po for allowing this to happen po na patuloy kaming makapag-aral po at makapag bahagi po ng iyong mga salita. Ama, patuloy ang ikaw ang mangusap sa aming mga buhay. Humingi po kami ng tawad sa anumang pong aming mga naisip o nagawa, mga sinadya man o hindi na pagkakasala o pagkakamali na hindi mo po ikinagalak. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patuloyan po kaming nalulungkot sa anumang pong aming mga nagawang hindi tama po laban po sa iyo. Patawad po, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po dahil patuloy yan po ang iyong pagkilos sa aming mga buhay at marami ka pong ipinapaintindi sa amin, Panginoon. Salamat po na sa bawat araw na nilolob mo na kami ay mabuhay pa ay marami ka pong itinuturo at mga itinutuwid sa amin. Salamat po sa patuluyang pag pagtulong mo po sa amin na makapamuhay ng may kabanalan at ayon po sa kalooban mo po. Panginoon, sa araw-araw po na nilolob mo na kami mabuhay pa, nawa po ay palagi ka po naming mapili, Panginoon, at palagi po naming piliin na mapasaya ka po. Salamat po, Panginoon, sa patuluyan mo pong pag pagsama at paggabay sa amin, Banal na Espiritu Santo. Maraming maraming salamat po. Puros kabutihan po ang dulot mo at pagpapala sa aming mga buhay. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito, maging sa mga nakakapanood at nakakapakinig na po ng live na ito. Patuloy mong ipuin ang kanilang mga puso. Buksan ang kanilang mga puso, Panginoon, at patuloyan mo po kaming lahat na bigyan ng aral at ituwid sa Judges chapter 8 na aming mapapagbulay-bulayan. Ang kahabagan mo po ang sumaaming lahat, maging sa mga internet connection namin, Panginoon, maging maayos po itong lahat, maging mga ginagamit po namin para po sa live na ito. Panginoon, mapakinggan po ito ng lahat po ng mga nais mo pong makapakinig nito. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Judges chapter 8, a tragic ending. So, dito makikita natin yung patuluyang naging buhay po ni Gideon at meron po tayong pwedeng matutunan po sa kanyang pamumuhay bilang isa sa mga tinawag ng Diyos nung kanyang kapanahunan at kung paano po nag-end ang kanyang buhay. Basahin po natin. Pagkatapos pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midyanita? Pagalit nilang tanong. Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin, sagot ni Gideon. Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midyanitang sina Oreb at Seeb. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan. Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. So ang maayos po talagang pakikipag-usap ay nagdudulot ng ng maayos na pag-usap na hindi na po kailangang na galit sa galit, no po.
So makikita po natin dito na mas gusto ni Gideon na maging peacemaker po. Instead na makipag-away siya dito sa mga taga-Ephraim, ay sabi niya ay alin sa mga nagawa ko ang maipapantay sa nagawa niyo. Kaya sa narinig nilang ito, napawi po ang galit ng mga taga-Ephraim. 4. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na pagod sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midyanita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon, "Mari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan?" So ito po ay mga kapatid din po ng mga Israelita. Ito pong mga taga Sukot na ito. Kaya nga po naglakas loob si Gideon na makiusap sa mga taga roon na kung pwede po ay bigyan po nila sila ng makakain. Kasi nga po ay latang-lata na po sila sa gutom kasi hinahabol po nila yung dalawang hari ng Midyanita na si Zeba at Zalmuna. Ngunit anong tugon po ng mga taga-Sukot? "Bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmuna." Dahil dito, sinabi ni Gideon, "Kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Zalmuna, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto." Pagkasabi nito'y nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga Sukot. Sinabi niya sa kanila, "Tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo." Sina Zeba at Zalmuna ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Dumaan si Gideon sa gilid ng ilang sa silangan ng Noba at Jogbeha, saka biglang sumalakay. Tatakas sana sina Zeba at Zalmuna, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midyanita. Nang magbalik si Gideon mula sa labanan, sa pasong Heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot, at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, "Natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Zeba at Zalmuna. Kahit na nooy lupaypay na kami sa gutom. Bihag na namin sila ngayon." At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos giniba niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. So tahimik po ang Biblia about po dito sa ginawa ni Gideon sa mga taga Sukot at sa mga taga Penuel. Pero isa po ang sasabi po natin dito na talagang mali po ang paghihiganti. Dahil sabi po ng Panginoon, "Vengeance is mine." Po, siya po ang maghihiganti. Kaya kahit ginawa po ito ni Gideon, yung paghihiganti, hindi po natin ito dapat tularan. 18. Pagkaraan, tinanong niya sina Zeba at Zalmuna, "Anong itsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat. Parang mga anak ng hari," sagot nila. Sinabi ni Gideon, "Sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Kung hindi niyo sila pinatay, ay hindi ko rin sana kayo papatayin." At sinabi niya sa pinakamatanda niyang anak na si Jeter, "Patayin mo sila." Palibhasa ay bata, umunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni Zeba at Zalmuna kay Gideon, "Bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay ng tao."
Kaya sila pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palumuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, "Ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na at ang inyong angkan ang maghari sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako, ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila." Nakahikaw ng ginto ang mga Medyanita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto. Sumagot sila, "Buong puso naming ibibigay sa iyo." Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nilang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at ang mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga pulamuti sa leeg ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Ofra na kanyang lunsod. Tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. So, dito po sa pa-ending po ng buhay ni Gideon ay marami po talaga tayong matututunan. No po? So, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa, umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang-matanda na nang mamatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Ofra, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. So dito po ay nagsimula na naman yung cycle, yung pattern ng kanilang rebellion. Kasi po talagang kapag wala pong tamang kaugnayan ang tao sa Diyos, babalik at babalik lang po ito sa luma niyang pamumuhay o sa dati niyang pamumuhay. Babalik at babalik lamang po siya sa kanyang kinasanayang kasalanan. Po, sabihin mo nga, walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Delikado po ito. Kasi once po na talagang kinatagpo po tayo ng ating Panginoon ay dapat i-grasp na natin itong pagkakataong ito. Talagang tanggapin na po natin si Jesus na nagmumula po sa ating mga puso. Dahil kung hindi po, ay babalik at babalik lang din po tayo sa ating mga kinasanayang gawain tulad po ng kasalanan. So talagang we need to have a personal relationship to God. Sabi mo, dapat mayroon tayong tamang kaugnayan sa Panginoon. Yun po ang dapat at ito po ang tama. Para po patuloy yan pong ma-assure tayo no po na talagang tutulungan, andyan ang pagsama ng Panginoon, andyan ang pagtulong at paggabay ng banal na Espiritu Santo upang patuloy tayong makapamuhay ng may kabanalan at naaayon po sa kalooban ng Diyos. So dito nga po makikita natin na naging mabuti at naging masama si Gideon sa uri ng kanyang naging pamumuhay up to his end. No po? Na tunay nga na hindi porke nagsimula ka ng tama ay mag-e-end na din ng tama. No po?
Kasi ang pagsunod po sa Panginoon, mahabang journey po yan. No po? And it begins when we place our faith in Him. Yun po yun. The moment na tinulungan tayo ng Diyos na manampalataya sa Kanya, ito na po yung pasimula ng ating takbuhin. Pero habang po tayo ay nasa takbuhin po ng buhay na ito, hindi po magiging smooth sailing. Hindi po magiging smooth ang daan. No po? May mga bumps po sa ating ah, patuloy ang pagtakbo, may mga bumps, may mga pressure, may mga tukso na manggagaling sa kaaway. No po? Hindi po ito magiging madali. Napakarami na pong ganyan na mga mananampalataya na mga nauna sa atin. At kahit sa ating panahon ngayon, marami pong ganyan. They started well, pero ang tanong, paano naman sila nag-end? Paano sila nung sa ending ng kanilang buhay? Mahal pa rin ba nila ang Panginoon? Pinaglilingkuran pa rin ba nila ang Panginoon? Sinusunod pa rin ba nila ang Panginoon? Kasi again, starting well is not the same as finishing well. Po. So talagang mahaba po ang ating pwedeng maging lakbayin. Po. So how we can make sure na talagang we will end well? Ito po mga encouragement po ng mga talata. Sabi po dito sa 2 Timothy 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Unang-una, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin mo nga tapat sa pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang pinakauna nating ginagawa. Dapat po maging tapat po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon para po matapos po natin ang takbuhin ng buhay na ito na maayos pa rin po ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Meron pa rin tayong tamang kaugnayan sa ating Panginoon. Again, unang-una sa lahat, manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pa po? Ito po sa Filipos chapter 3, verses 12 to 14. Ano po sabi dito? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kalawa po, meron po tayong dapat maging goal sa buhay na ito. At dapat alam mo, kapatid, kung bakit hanggang ngayon nabubuhay ka pa. Kasi meron ka dapat maging purpose sa buhay na ito. Kasi kaya may mga nagpapakamatay kasi hindi nila alam yung dahilan kung bakit sila nabubuhay. Dapat alam natin kung ano yung dahilan kung bakit hanggang ngayon binubuhay pa tayo ng Panginoon. At ito po ang kasagutan. No po? Dahil merong pang pinapagawa ang Diyos sa atin. Po, ibig sabihin, kaya pa tayo binubuhay ng Diyos ngayong araw na ito. Kaya hindi pa tayo namatay. Kaya hindi pa tayo kinuha ng Panginoon. Ibig sabihin, may pinapagawa pa ang Diyos sa atin. Po, hindi pa tapos ang ating assignment. At habang ginagawa mo yung assignment na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, limutin mo na yung nakaraan. Po, wag nating balikan yung mga past victories. Kasi hindi porke napagtagumpayan natin ang buhay noon ay magtatagumpay pa rin tayo hanggang ngayon.
No po, makakaasa lang tayo ng tuloy-tuloy na tagumpay habang patuloy ang tayong nakaugpong sa Panginoon. Iba katulad ng napag-aralan natin kagabi, apart from the Lord, we cannot do anything. No po, we are nothing. Apart from God, we are nothing. Hindi po tayo makakagawa kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Wala po tayong kayang gawin kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Kaya unang-una nga sa lahat, maging tapat tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ikalawa po, isipin po natin na meron pang pinapagawa ang Diyos sa atin. So tayo po ang magtatanong, Lord, ano pa po ang gusto mong gawin ko sa buhay na ito? Po, yun po ang maging thinking natin. And limutin na po natin yung mga nakaraan at sikapin po nating makarating yung layunin. Ano pong layunin natin? Pinaka-goal sa buhay na ito. Siyempre po ang makapiling ang ating Panginoon sa langit. So gusto mo pala ng langit, kapatid. Pero bakit hindi mo inaayos ang iyong buhay pananampalataya? Gusto mo pala sa langit, kapatid. Pero bakit nagtatanim ka pa rin ng galit, ng puot, ng sama ng loob? Gusto mo pala ng langit, kapatid. Ay bakit hindi mo inaayos pa din ang iyong kaugnayan sa Panginoon? Bakit kung kailan mo lang kailangan ang Diyos, ay doon ka lang sa Kanya. Pero kapag hindi mo na kailangan ng Diyos, nakakalimot ka na sa Panginoon. Alam niyo po, dapat meron talagang goal ang tao sa kanyang buhay. At ito po yung ating pinaka-mimithi. Sabi nga ni dito sa Filipos, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Opo. Siyempre, dito sa buhay na ito, talagang ang daming labanan. Lalabanan mo talaga ang gawa ng dyablo sa buhay mo, maging sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Lalabanan mo talaga ito. Ano po? At malalabanan po natin ito sa magitan nga ng patuloy ang pananampalataya sa ating Panginoon. Gagamitin po natin yung kalasag na galing sa Panginoon. Po. So imagine no po, talagang nakipaglaban ka sa sa mga gawa ng kaaway na walang iba kundi si Satanas. Nakipaglaban ka. Pero at the end of your life ay tatalikod ka rin sa Panginoon. Nakakalungkot po. Opo, at hindi po yun ang gusto nating mangyari. Wala pong matinong tao na magsasabi na ayaw niya sa Diyos. Pero nawa, yung uri ng kanyang pamumuhay ay nakikita nga na gusto niya talaga sa Panginoon. Opo, gusto niya talaga sa Panginoon. At ito nga yung goal, yung buhay na nasa langit, kapiling ang ating manlilikha. Po, ito po yung ilagay natin sa ating kaisipan. Ano pa pong dapat nating gawin? Hebreo 12:1 and 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. So ito pa po ang isa sa way na assure tayo that we will end well. Yung kung tatanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Opo. So talagang araw-araw po, magpaluko po tayo sa banal na Espiritu Santo. Magpatulong tayo kung paano tayo makikipag-deal sa tao, kung paano natin i-deal ang ating asawa, kung paano tayo makikipag-communicate sa ating nag-iisang asawa, kung paano tayo makikipag-communicate sa ating mga anak at sa mga taong makakasalamuhan natin sa buhay na ito. Po, magpatulong tayo sa Panginoon. Again, apart from God, hindi po natin kaya. Wala po tayong kayang gawin kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Opo, kaya nga sa patuloy nating pagkaugpong sa Panginoon, kasi alam mo na kapag pinagpatuloy ang kasalanang iyan, kapag hindi mo tinanggal ang balakid na yan, malalayo ka sa Panginoon. So ayaw nating mangyari yon, di po ba?
Kaya tanggalin na po natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin para patuloy tayong nakaugpong sa Panginoon. Po, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Again, this life will never be easy. Actually, and in fact, talagang ang buhay ngayon, lalo na sa ating panahon ngayon, po, kamamahal talaga ng bilihin. Po, talagang totoong-totoo ang Biblia. Yung one sack of gold ay katumbas lang ng kakarampot na pagkain. Talagang sa Panginoon lamang po talaga tayo makakaasa, kapatid. Po, kaya buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Kahit may mga problema, may mga testings, may mga trials po, ay magpatuloy pa din, kapatid. Po? Ano pa po ang pinaka gagawin pa? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Pin mo nga, I will fix my eyes on Jesus. Po? Bakit? Bakit kay Jesus itutuon ang paningin? Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Again, bakit kay Jesus itutuon ang paningin? Aalalahanin mo kung anong naging buhay ni Jesus habang nung siya'y nagsakatawang tao. At kung di mo alam yung kanyang naging buhay habang nung siya'y nagsakatawang tao, basahin mo ang Book of Matthew, Mark, Luke, and John. Doon mo makikita kung paano. Kasi si Jesus talaga yung best example. Po, wala nang iba pa. Siya yung best example na dapat po nating tularan sa buhay na ito. Kung paano siya namuhay sa daigdig na ito nung siya'y nagsakatawang tao. Na kung paanong alam niya sa kanyang mga pagtitiis, may nakahanda na may nakahandang makakapiling niya din ang Diyos Ama. Yun po ang ating iisipin. Diba? Kaya nagsusumikap ang isang tao kahit nahirapan siyang magtrabaho kasi alam niya that at the end of the month, may matatanggap siyang pera. Tama po ba? Kaya kahit nahirapan siya, madali bang magtrabaho? Hindi. Madali bang mag-business? Hindi. Pero dahil alam niya na kapag ginawa niya yon, kahit mahirap, kahit umuulan, di ba, nagtatrabaho pa rin. Kahit matindi ang sikat ng araw, nagtatrabaho pa rin ang tao. Bakit? Alam niya kasi na yun yung makakapagbigay sa kanya ng pera pambili ng mga dapat bilhin. No po? So tayo, no po, tumatatag tayo sa ating pananampalataya kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, maraming problema, kasi alam natin na may patutunguhan ito. No po? Na hindi ito suntok sa akin po o suntok sa buwan na kung tawagin. May patutunguhan itong ating pananampalataya. May patutunguhan itong ating paglaban sa gawa ng kaaway. May patutunguhan itong ating pagsusumikap na makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon kahit mag-isa tayo dahil alam natin na may patutunguhan ang lahat ng ito. Yan po. At yun po yung ating patuloy ang ipabago sa Panginoon, yung ating way of thinking. Di po ba? Talagang sabi nga po sa Book of Romans ay ipabago natin ang ating pag-iisip sa Panginoon. Po dahil sa pag ipinabago natin ang ating pag-iisip sa Panginoon, talagang malalaman natin kung ano yung nararapat nating gawin. Magagawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga patuloy ang ituon ang ating paningin sa Panginoon. At kapag dinuon nga po natin ang ating paningin sa Panginoon, ay patuluyan po at patuluyan na magiging matatag tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Po, let's finish this race well. Po, na talagang ang pinaka-goal natin ay ang makapiling po ang ating Panginoon. Sa lahat ng naging paghihirap natin sa mundong ito,
Opo, sa lahat ng ating naging pagharap sa problemang ito, sa lahat ng yak na naranasan at pwede pa nating maranasan sa mundong ito, syempre, walang iba tayong gustong maging pahinga talaga, kundi ang ating Panginoon. Opo, na talagang magiging payapa tayo kapag kinuha na tayo ng Panginoon. Yun po yung gusto natin talagang maranasan. Kaya tayo nagsusumikap na talagang makasunod sa kalooban ng Panginoon. And again, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. So let's continue to fix our eyes on Jesus, the author and the finishers of our faith. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga paalala mo po sa amin mula po sa buhay ni Gideon. Yes, we are to be peacemaker, pero hindi kami po gaganti. At nawa, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin that so we can finish this race well. Tulungan mo po kami. Tunay po na wala po kaming kakayanan, sariling kakayahan. Kung hindi mo po kami tutulungan, kung hindi mo po kami sasamahan, kung hindi mo po kami palalakasin, kung hindi mo kami patatatagin, at kung hindi mo po kami sasamahan, Panginoon, hindi po namin kaya ang anumang bagay sa buhay na ito. Pero dahil kasama ka namin, Panginoon, tiyak po ang aming katagumpayan. Purihin ka, aming Panginoon. Nawa ay talagang matanggal na namin, i-avoid na namin, Panginoon, at talagang wag na naming balkan yung mga nakaraan naming pamumuhay, mga pet sins na tinatawag, Panginoon, kahabagan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na wag na naming balikan yung aming mga isinuka na. Yung mga naihingi na namin ng tawad sa iyo, wag na namin itong balkan, Panginoon. And may we continue to fix our eyes on you para mas maging magaan po ang buhay na ito kahit may kahirapan talaga. Tulungan mo po kami, samahan mo po kami, at salamat po aming Panginoon sa araw na ito na muli mo kaming tutulungan at sasamahan sa anumang aming pwedeng maranasan ngayong araw na ito. Salamat po sa patuloy ang kahabagan mo po sa amin, Panginoon. Patuloy kaming humingi ng kalakasan na nagmumula po sa iyo upang mapaglabanan po namin ang anumang gawa ng dyablo sa araw na ito. And at the end of the day ay nakangiti kami dahil minsan pa ay pinagtagumpay mo po kami sa araw na ito. Purihin ka po, Panginoon, sa lahat ng ito. Nawa yung mga natutunan namin from Judges chapter 8 ay hindi po basta-basta manakaw ng dyablo at talagang ma-meditate po namin ito sa bawat sa araw na ito, Panginoon, itong mga encouraging verses dito po sa end ng aming presentation. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. At salamat din po sa patuloy pagpapagaling mo po sa aming Nanay Nelia. At sa patuloy himala mo po kay Mami Elma, sa patuloy pagpapagaling mo din po kay Nanay Lorna, kay Mina, kay Jane, at kay Irish. Sa patuloy himala mo po sa pamilya po ng aming Teacher Bell, Sir Neville at si Noe. Sa patuloy himala mo po sa asawang Hazel at Christian, sa aming Mama Len at Kuya Ronnie, sa patuloy pagpapalakas po sa aming Papay, maging si Mamang Panginoon, at sa patuloy himala mo din po sa aming daddy at sa aming pamilya at sa aming Pastor Lee, buong pamilya, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming Ate Rosel at ng kanyang buong pamilya. Maging ng aming Ate LP at ng kanyang buong pamilya at ang aming kapatid na Cherry, Panginoon. Patuloy mo po siyang patatagin habang siya ay nasa Hong Kong at ang mga mahal niya sa buhay na nandito po sa
Pilipinas. Salamat din po sa aming kapatid na Krizzy at sa kanyang buong pamilya, maging kay kapatid na Bernie at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, mga kapatiran from Apayao, mga kapatiran sa Miracle of Life at mga kapatiran po from other fellowship. Yes, ang aming kapatid na Florence Toque. Maraming salamat po sa kanyang buhay, sa patulang himala mo po kay Mare, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, maging kala Hezen, Panginoon, naging sa pamilya ni Bok, sa pamilya po ng Ninong Darius at Ninang Cynthia. Salamat po sa pamilya po ng aming Ate Sel at Kuya Alan, maging kanilang mga anak. Salamat aming Panginoon sa patuloy himala mo din po kay Ate Irene. Salamat din po sa kanyang dalawang anak at patuloy himala mo din po kay Nanay Lemia at maging sa kanyang mga anak. Salamat po aming Panginoon sa lahat po ng pagtugon mo po sa anumang aming pangailangan. Yes, patuloy din namin dadalangin sa iyo ang Nanay Vicky at maging ang kanyang nag-iisang asawa at ang kanilang mga anak. Salamat po. Patuloy mo ding pinapatatag ang Nanay Vicky at pinapalago ang kanyang mga pananim. Purihin ka po, Ama, sa lahat po ng aming mga napag-aralan sa araw na ito. Papuri sa iyo, ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Yes, salamat po sa Panginoon. Sabay po ng Nanay Nelia na nakasama po natin sa araw na ito. Patuloy po kayong paghimalaan ng Panginoon. And salamat din po sa buhay po ng Papa Mar at ng kanyang pamilya. Salamat din po sa buhay po ng ating daddy at ng aming pamilya, ng aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak, maging ng aming incoming baby. Salamat po sa inyong mga panalangin po. At maraming salamat din po sa buhay po ng Pastor Lito. Patuloy ang katagpuin po ng Panginoon ang pangangailangan niyo po at ng inyong pamilya. Maraming salamat din po sa buhay po ng ating Teacher Bell, Sir Nelwyn, and Noe. Loobin ng Lord na magkita-kita po tayo sa araw po ng bukas. Kayan din sa ating Ate Erin. See you tomorrow po. Kasama po ang inyong mga anak. Gayon din po sa ating Nanay Lemya at ang inyong mga anak. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Loobin ng Lord ang tuloy-tuloy na kagalingan ng Nanay Lorna, ni Mina, ni Jane at ni Irish. At salamat din po sa buhay ni Tatay Umeng at ng iba nyo pa pong mga anak, mga apo at mga manugang. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Mama Len at Kuya Ronnie. Patuloyan po kayong paghimalaan ng Panginoon. Gayon din po ang Ninong at Ninang Cynthia. Maraming salamat po maging sa inyo pong mga anak. Patuloy ang samahan si Kyle habang siya ay nasa Japan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Florence Toque. Patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang ministeryo na ipinagkatiwala niya po sa inyo. Maraming salamat din po sa Panginoon sa sa inyo pong mga panalangin para po sa amin. Napakalaking tulong po ng pananalangin niyo po. At maraming salamat din po sa mga taga-Apayaw, mga taga-Miracle of Life at sa lahat po ng ating nakakasama sa bawat araw po na tayo'y niloloob ng Panginoon na makapagbahagi pa po ng kanyang mga salita. Araw-araw po ito at 7:30 a.m. and bukas po loobin nga ng Lord na magkita-kita tayo at 8:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.